Pakiramdam ko ay maiihi na ako sa palda ng dress ko. Hindi crowded ha? Pagpaparinig ko kay Aloha nang maalala ang tinext niya. Nang makaalis na kami sa alon ng mga tao ay nakahinga ako ng maluwag. Inasar ko pa si Aloha at tinanong sa kanya na ganon ba sa tingin niya ang hindi crowded ay halos natumba na nga kami sa dami ng nagkabungguan. Tuwang-tuwa kami nang lumiko sa papuntang CR. Naglalakad kami sa isang maliit na hallway papuntang comfort room nang may makitang babae at lalaki. Nakasandal ang babae sa pader at ang lalaki na may nakaharap sa kanya. Ikinukulong siya sa kanyang mga braso at magiliw siyang hinahalikan. Hindi namin masyadong maaninag ang mga mukha nila dahil wala namang ilaw dito sa hallway. Tanging ilaw lang na malayo o galing doon sa dance floor. Taray ha, want ko din niyang dinidikit sa pader at hinahalikan. Nahiya pang mag-rent ng room. Bulong ni Aloha sa akin. Napailing naman ako sa sinabi niya. Hanggang imagination na lang yata siya. Tara na nga, naiihi na ako. Natatawang sabi ko sa kanya sa siya hinila. Nawala ang ngiti ko at napaawang ang labi ng tungluyang makalapit. My world literally stopped and my heart shattered into 1,000 pieces when I finally recognized who it was. Kahit side profile lang ay alam kong siya yun. In the wall in front of me, my husband is kissing another woman. Hindi yata ako napansin o kahit sino man lang sa kanilang dalawa dahil pareho silang alipin sa labi ng isa't isa. Humigpit ang kapit ko sa braso ni Aloha at unti-unting naramdaman ang mainit na tubig na punapatak sa aking pisngi. Tamang hinala, Tarya. You know you couldn't be wrong, right? Tarya, mahinang pagtawag sa akin ni Aloha. Tila kinakabahan at nagulat din sa nakikita at kung sino iyon. Hindi ako nagpatinag at nakatingin pa rin sa asawa kong may kahalikang iba. Mas lalong nalukot ang puso ko nang hinila pa ng babae ang batok ni Trevor palapit sa kanya para mas mapadiin ang halikan nila. Bumuhos ang sandamakmakong luha na ang kaninang mga braso ni Trevor na nakasandal sa pader at nakagkulong sa babae ay nasa bewang na nito ngayon. At talagang walang nakakapansing sa kanilang may tao dito. Na andito ako. Trevor, andito ang asawa mo. Chivalry? Is she? Nang hindi ko na makayanan ay bumitaw na ako ng tingin sa kanila. Ni hindi man lang sila nahiya. At anong karapatan mong hindi mag-isip sa kanya niyang mambabae? Guess you didn't change at all. You are the same asshole and jerk Trevor I've always known. Binatawan ko si Aloha at tumalikod na. Pinilit kong buhati ng mga paa ko kahit alam kong ang mga ugat niyon sa kinatatayuan ko kanina. Halos hindi ko na makita ang daan dahil sa mga luhang nakaharang sa mata ko. Makailang bangga na rin ako sa mga taong talagang hindi ko na alam kung saan pa ako liliko. Tarya! Nagulat ako nang marinig ang tinig ni Eros. Gulat din ang paraan ng pagtawag niya sa akin. Hinawakan niya ang braso ko at pilit na pinaharap sa kanya. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong niya. Kaysa sumagot ay mas lalo pa akong humikbi. Wala na akong pake dahil malakas naman ang tugtog sa dance floor. Bitawan mo ako. Hindi na ako makapagsalita ng maayos dahil sa iyak at hikbi. Nasundan na ako ni Aloha at agad na sinabihan si Eros na hayaan na lang ako. Nagtalo pa sila kaya kinuha ko ang pagkakataong iyon para umalis. Agad akong lumabas at pumara ng taxi. Alaalang-alaala sa akin yung driver dahil sa malakas kong iyak. Inaalok niya ako ng tissue. Tubig pati na gamot pero tinanggihan ko lang ito at nagpasalamat. Kuya, pwede po bang buksan niyo na lang yung radyo? Hirap na hirap akong magsalita at hindi na halos makahinga. Baka sakaling matangay ang mga iniisip ko kung may halong tugtog o kwentuhan lang mula sa DJ. Okay po ma'am, sagot niya saka sinunod ang pakiusap ko. Pero mas nag-umapaw lang ang damdamin ko dahil sa narinig na kanta.
Pagkabigay ko ng 1,000 pera sa driver ng taxi agad na akong bumaba. Hindi na binigyang pansin pa ang sukli dahil talagang nilakihan ko ang bigay kay kuyang driver dahil sa kabaitan niya. Ma'am, umiiyak ho ba kayo? Sino hong umaway sa inyo? Si Mang Jenso na alalang-alala sa akin habang binubuksan ang gate. Ma'am, ano hong nangyari? Tanong pa niya. Wala ho, sabi ko sa gitna ng mga hikbi. Papasok na ho ako sa loob, paalam ko. Bago tuloy ang pumasok sa malaking pinto ng bahay namin ay huminga muna ako ng malalim. Pinalis ang mga luhang naglalandas sa aking mga pisngi. Baka mamaya ay makita pa ako ni Andrew na umiiyak kung sakaling nasa sala naman siya. Unti-unti kong binuksan ang pinto at nakahinga ng maluwag nang wala doon si Andrew. Tahimik akong tumaas at dumiretso sa kwarto namin. Nanguha ako ng damit na pampalit at papunta sana ng kwarto ni Caliver para doon maligo at matulog. Pero pagpihit ko ay nasa harap ko na si Trevor. Hinihingal pa. Tarya? Pagtawag niya. Kitang-kita ko ang kaba at takot niya sa tono pa lang ng kanyang pananalita. Agad kong naibagsak ang damit na nasa bisig ko at humakbang paatras nang tumulak siya papalapit sa akin. Let me explain please, sabi niya habang patuloy ang paghakbang sa akin. Kahit 1 metro ang layo niya sa akin ay amoy na amoy ko ang alak mula sa kanya. Huwag kang lalapit. Sabay atras ko at muling pagbuhos ng mga bagong luha. Sabing huwag kang lalapit. Sigaw ko nang patuloy pa rin ang pagtulak niya sa akin sa kanyang sarili papunta sa akin. May gana pa siyang umuwi? Bakit hindi na lang sila naghotel ng kahalikan niya kanina? Hear me out, Tarya. He just kept advancing towards me. 1 hakbang pa, Trevor, binabalaan kita. Baka hindi kita matansya. Pinilit kong tigasan ang boses ko para malaman niyang seryoso ako. Hanggat maaari huwag niyang lubusin ang pasensya ko, kundi masasampal ko talaga siya. Yun ang pinakaaayaw kong gawin. Pero kung mangungulit pa siya, baka nga dumapo na talaga ang kamay ko sa pisngi niya. Tumango siya ng marahan at sumunod sa akin. Huminto nga siya at napahilamos ng mukha. What you saw? That's hindi niya maituloy-tuloy ang gusto niyang sabihin. Ano? Nalasing ka? Kaya nakikipaghalikan ka sa iba sa harap ng asawa mo? Katagasigaw ko ay siya ding pagpatak ng mga luha ko. Napakagago mo. Kung kailan ka nagkaanak sa kakapanaglo ko. Walang pagsidlan ang galit at puot ng puso ko. Paano niya nagawa sa akin yon? I did told you not to drink when you have a problem. O were at some fight, right? Ano yung nakita ko? Hindi lang basta inom, Trevor. I'm sorry. Pagkatapos noon ay may narinig akong hikbi. Nagangat ako ng tingin sa kanya dahil nag-sorry siya. Meaning, he is guilty. At bakit siya pa ang umiiyak? Wala siyang karapatan. Tangina, habang ako yung inaakusahan mong may ibang lalaki. Ikaw pala yung nagpapakasarap sa labi ng ibang babae. Hindi ko na mapigilan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. No, it's not what you think it is. Hear me first, please. Sabay dalo niya sa akin. Agad ko namang hinawi ang kamay niya. Anong nangyari sa'yo? Naiiling kong tanong. Akala mo ba binata ka pa? Na pwede kang pumunta sa bar at makipaghalikan sa iba? You are no more teenager. You're a husband and a father, Trevor. Niloloko mo na ako. Napakaalat na ng labi ko dahil sa mga luha. No, please. I can't do that to you. Saka siya muling umiyak at lumapit sa akin. You already did. The moment you step up your feet in your freaking bar, the moment you kiss that woman, whoever she is. Parang pinukpok ang ulo ko nang pumasok na naman sa isip ko ang halikan nila kanina. Tuluyan na akong napaluhod. Pagod sa nakita, pagod sa pag-iyak. Gago ka, sabay hikbi ko. Naramdaman kong lumuhod din siya sa harap ko. Alam kong yayakapin niya ako pero hindi na ako nakapalag. Masyado na akong mahina. Baby, listen to me please. Pagsusumamo niya. Ayoko,
Ayokong marinig ang anumang sasabihin mo. Please, sabay higpit ng yakap. Lumayo ka sa akin, sigaw ko. Nang hindi niya sinunod ay pinagsusuntok ko ang dibdib niya. Layo, sabi Trevor. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ang mga sinabi ko dahil natabunan iyon ng mga hikbi. Ni hindi siya natitinag sa mga suntok ko. Go on, hurt me. That serves me right. Sabay baon niya ng mukha sa balikat ko. Trevor, pag-iyak ko. Ang kaninang kamao ko na buong lakas na sumusuntok sa kanya ay nanghina na. Bakit? Bakit? Paulit-ulit kong tanong. May mali ba sa akin? Napapiyok ako. Dapat ba hindi ko na lang tinuloy tong pag-aaral ko? Kasi simula nang nag-aaral ulit ako ay madalas na rin tayong nag-aaway. Bakit ganyan ka? My voice trembled. May lalapit pa lang sa akin, galit ka na, pero ikaw Trevor, may kahalikan ka pa. Another bunch of tears get out from my eyes. Hindi na nasundan pa ang mga tanong at salita ko, puro luha at hikbi na lang ang tangi kong nagawa. Nang mapakalma ko na ang sarili ko ay unti-unti akong tumayo. Pinulot ko ang mga damit at inayos ang sarili. Pinilit kong alasin ang hawak ni Trevor sa kamay ko at tinalikuran siya sa kalumakad palabas ng pinto. San ka pupunta? Tanong niya nang nagpatigil sa akin. Sa anak natin. I can't bear sleeping with you on the same bed. Halos tinakbo ko na ang kwarto ng anak namin. Tahimik akong pumasok sa banyo at hinayaang balutin ng malamig na tubig ang aking katawan. Akala ko'y sa pagragasa ng tubig sa katawan ko ay siyang pagtangay din ng mga iniisip ko pero mali ako. Nandoon pa rin, nakatatak, tattoo in the brain. Masyadong masakit yung parteng akala mo kontento siya sa'yo. Na wala siyang hihilingin pang iba dahil sapat ka na pero makikita mong ginagawa niya sa iba ang dapat ginagawa niya sa'yo. I saw how passionate he was while kissing that woman. It made me question myself tuloy na kulang pa ba ako? Kasi kung hindi, bakit hahanapin niya pa sa iba? Bakit gagawin pa niya sa iba kung pwede namang sa'yo? He could kiss me anytime, anywhere he want. Porke ba nag-aaway kami at hindi maayos, gagawin niya sa iba ang dapat ginagawa niya lang sa asawa niya? Back when we are still there in the Frenier Mansion, ang dami kong insecurities. Kaya nang may mag-send ng picture nila ni Karen, umalis na agad ako. Ako na lang yung lumayo kasi alam kong Karen is much way better than me, which he proved wrong. I believe him. Nawala ang insecurities at nagtiwala ako sa kanya ng buo noon, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa anak namin. Since then, we live our lives to the fullest. Sobrang saya, almost perfect. Kaya ngayong nakita ko siyang may kasamang iba, nabasag lahat. I am back to zero. Sa mahigit 2 oras na pagbababad ng sarili sa tubig ay umahon na din ako. Ang sakit ng mata ko. Sa palagay ko ay maga ito bukas. Ayokong pumasok sa OJT ng ganito ang itsura ko. Pagkatapos mag-lower ay humiga na ako sa tabi ng anak ko. Idinikit ko ang sarili ko sa kanya saka siya hinalikan sa noo. Hinaplos ko ang buhok niya at pinalandas ang mga kamay sa kanyang mga panga. My little Trevor. Mommy loves you, you know that, right? I whispered as if he could hear me. I love you, Kali. Mawala na ang lahat, wag lang ikaw. Those are the last words I said before I dozed off to sleep. Pagtataka ang unang bumalot sa akin. Wala ako sa kwarto ng anak ko kundi nasa guest room. Agad akong bumangon at agad din naramdaman ang hapdi sa mata. Nakalimutan kong dampian ng bimpong basa ang mata ko kagabi bago matulog. Pero sa tingin ko wala ring talab at mamamaga pa rin ito dahil sa tindi ng iyak ko. Inalis ko ang comforter sa katawan at dumiretso na sa CR. Naghilamos ako at nagtoothbrush. Tumingin ako sa mata ko kung namumugto. I groaned. Ang sakit ng mata ko, bulong ko. Nagtuyo ako ng mukha at lumabas na. Nagulat ako dahil dinatnan ko si Trevor na nakaupo sa kamang hinihigian ko kanina. Nakayuko siya at pinaglalaroan ng kanyang mga daliri.
Bumubulong din siya na para bang may pinapractice. Anong ginagawa mo rito? Walang buhay kong sambit. Napatalon siya sa biglaan kong tanong. Good morning. Bati niya sabay tayo sa kama. Anong ginagawa mo rito? Ulit ko. Ikaw ba ang naglipat sa akin dito? Tanong ko pa. Yan, nilipat kita. Saka siya lumunok. I pursed my lips and looked at him. Naghihintay kung may sasabihin pa siya. I am really sorry. He finally spoke. I was drunk. I admit I was. Kung sumunod lang sana ako sa'yo sa paalala mo, hindi na sana ako nagkamali. I should not have drink last night. Paliwanag niya. Ako na may hindi siya pinansin at lumabas na ng guest room. Pumunta ako sa kwarto namin at kumuha ng damit. Pumunta ako sa CR at agad na naligo. Hinubad ko na ang damit ko at nilubog ang sarili sa tub. Kahit anong paliwanag niya o salita, hindi ko siya papakinggan dahil hindi pa ako handa sa kahit anong kasinungalingang sinasabi at sasabihin niya. Tarya, Trevor stepped inside the bathroom. Napadilot ako dahil sa tawag niya. Mas lalo kong nilubog ang sarili ko sa tub dahil nakahubad ako at masuyo siyang nakatingin sa akin. Bigla-bigla na lang siyang pumasok dito sa banyo. Naliligo ako. Ba't ka ba nandito? Masungit kong tanong. Talk to me please. Humakbang siya muli palapit. Pagkatapos ko mag-uusap tayo. Paglabas, hindi yung nasa CR tayo. Marahan siyang tumango at lumabas na. Napabuntong hininga na lang ako. Umiiral na naman ang pagkamakulit niya. Nagsuot lang ako ng short at oversized shirt. Nag-spray ako ng pabango at naglagay din ng kaunting powder. Dahan-dahan akong bumaba, low-key looking for Trevor. Ine-expect ko kasi na nasa kama siya at doon niya ako inaabangan. Pagbaba ko ay naabutan ko sila sa dining. Silang tatlo, Caliver, Andrew at Sia. Ma'am, let's eat. Daddy prepared breakfast for us. Masayang bati ni sa akin ni Caliver. Ngumiti ako at tinanguan siya. Tahimik ako umupo sa tabi niya at pinagsiklop muna ang aking mga buhok. Pinaglagay ako ni Trevor ng juice sa baso at pinaglagay din ng pancake, bacon at eggs sa pinggan. Tama na yan, pigil ko. Masyadong marami ang nilalagay niya. Tumikhim naman siya at ibinaba ang serving plate. Mami, let's eat, aya ni Caliver. Yes baby, sagot ko. Nagsimula na kaming kumain. Panay pa ang alok sa akin ni Trevor ng pagkain pero tumatanggi ako. Kita mo nga, talagang may kasalanan. He's being extra eh. Tumayo na ako nang matapos kumain. Ako na ang nagpresenta na maghatid kay Caliver since 9 AM pa naman ang OJT namin. Ubusin mo yung lunch na prepare ko sa'yo ha, behave. Biling ko kay Caliver nang nasa harap na kami ng room niya. Yes mami, behave as well din po. Pansinin mo na si Daddy. He then sweetly smiled at me. Nagulat ako sa sinabi niya. Why? Hindi ko ba pinapansin ang daddy mo? Tanong ko. Yes ma'am, napapansin ko po na hindi mo siya kinakausap. Nagsumbong din po sa akin si Daddy na hindi mo siya pinapansin. I almost scoffed. Siya pa talaga ang may ganang magsumbong sa anak namin? Daddy told you that? I sighed. May kasalanan kasi ang daddy mo kaya galit ako sa kanya. Sabi ko. Opo, sinabi niya nga rin po na may kasalanan siya, that's why you're angry at him. Nakahinga ako ng maluwag sa pahabol niya. Akala ko'y nilalaso ni Trevor ang isip ng anak namin. Talagang mas magagalit ako sa kanya kung ganon. Sige na baby, pumasok ka na. I tap his head. Love you ma'am, he fly a kiss. Love you too baby, I fly a kiss too. Nagdadrive na ako pa uwi at dumaan muna sa isang bookstore para mamili ng brush, pen at papel. Pagdating ko sa bahay ay walang nagbukas ng gate para sa akin. Bumaba patuloy ako para buksan ito. Sumilip din ako sa garden at walang naabutan ni isang yaya doon. Nasaan ba ang mga yaya dito? Bulong ko sa sarili ko. Binuksan at pumasok na ako sa main door sa bahay namin at halos malaglag ang puso ko nang bumungad sa akin si Trevor at Eros na may hawak na gitara. Sinasabayan siya ni Eros sa pagkanta. Knowing Trevor, hindi naman siya kumakanta unlike Eros na maganda talaga ang boses at kumakanta sa bar.
Tarya, let me explain myself, Trevor said after they finished the whole song. Unti-unti siyang lumapit sa akin at binigay ang 3 rosas. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila pataas. Sa kwarto ata kami mag-uusap. Nang makarating kami sa kwarto ay bumuntong hininga agad ang narinig ko mula sa kanya. Bumitaw ako mula sa pagkakahawak niya. Alam kong tutol siya doon pero hindi niya rin kinuha pa ulit ang kamay ko. I went to V Room, the bar last night, to drink few drinks not expecting that I will drunk myself up. Chivalry. Nagtiimbagang agad ako nang marinig ang pangalan na yon. So yung babaeng nag-text sa kanya at nakahalikan niya ay iisa. Iyon yung chivalry, yeah right. She's Eros Cassin. Magkikita talaga kami doon because she wanted to apologize. She sent, I saw the text. I cut him off. You did? Gulat niyang tanong. I just rolled my eyes. Bumuntong hininga naman siya at nagpatuloy. Eros asked me to call Chivalry. Nasa CR siya noon when I was on my way. Nakasalubong ko siya sa hallway where both drunk. She initiated the kiss. I flinched but the kiss possessed me. For a few minutes, I thought it was you. Agad na bago ang timpla ko at nadurog ang puso. Paano niya ako naisip sa ibang babae? You have the same scent. Napailing ako, hindi makapaniwala. His reason is absurd. Porke kaamoy ko? Porke naisip mo sa kanya ipagpapatuloy mo na pakikipaghalikan? I asked in disbelief. I'm sorry, is all he could say. I scoff. You're ridiculous, Trevor. Ang daming tourist at balikbayan ngayon. Asik ni Mika. Sobrang dami ng tao sa airport, summer na kasi kaya marami ring dayuhan. Gusto ko ring magburakay. Magbakasyon kaya tayo? Suhestyon ni Mika. May OJT pa, sagot ko. Di sa Friday tayo ng hapon aalis tapos mismong sa Lunes na tayo umuwi at diretso OJT. Pamimilit ni Mika. Pinag-isipan ko ang sinabi niya. Gusto ko rin namang makapagpahinga at pagaanin ang loob ko. 3 araw ko nang hindi pinapansin si Trevor simula nung nagpaliwanag siya sa akin. Though, kinakausap ko pa rin naman siya kahit papaano. Sa kwarto pa rin naman ako natutulog dahil ayokong malaman ni Culliver na nag-aaway pa rin kami ng daddy niya. May tampo pa rin sa akin, masakit pa rin. Kahit hindi niya intensyon iyon at nadala lang siya ng alak, still it his fault. Dapat bang matuwa pa ako dahil naghalik siya ng isang babae dahil naalala niya ako? His reason is nonsense at all. We have the same scent? Bullshit. Ano Tarya, game ka ba? Gusto ko nang isuot yung swimsuit ko. Ilang buwan rin ako nag-workout para ma-reach ko ang body goal ko. Sabay pisil ni Mika sa bewang niya. Di ko nang sexy, sabay ngisi ko. Anong ako na? Mas makurba ka nga ata kaysa sa akin. Mukhang ako pa nga ang may anak kaysa sa'yo. Napairap na lang ako sa sinabi niya. Nambola ka pa. Sabi ko. Hindi Totoo ang sinasabi ko. Anong sikret mo te? May anak ka na pero para ka pa ring 20 years old. Kaya siguro baliw na baliw sa'yo si Trevor no? She gave remark innocently. Nawala naman ang ngiti ko dahil sa sinabi niya. Nag-iwas ako ng tingin at ibinaling na lang ang mga mata sa mga flight attendants at piloto na naglalakad. Ano, payag ka ba? Para maset ko na ang tutuloyan natin. Pangungulit pa niya. Sa isip-isip ko, natatawa ako para talaga siyang aloha. Mahilig mangulit. Speaking of, isama ko kaya siya? Ite-text na lang kita kung pwede ako. Okay, isama mo si baby boy ha. Mika's pertaining to Culliver. Hindi sasama yon. He would rather stay at home than go to the beach. Naiiling kong sabi. Kaya ang puti-puti ng batang yun Ayaw sa sinag ng araw. Binibilad ko naman yun tuwing umaga no. Ang sabi ko sa kanya kailangan niya yon para tumibay ang baga niya. Sabay tawa ko. Basta ha,
Sabihan mo ko agad para makapag-book na ako. Oo na, isasama ba natin si Luigi? Tanong ko. Okay, isama mo si baby boy ha? Mika pertaining to Caliver. Hindi sasama yon. He would rather stay at home than go to a beach. Naiiling kong sabi. Kaya ang puting-puti na ng bata na yon, ayaw sa sinag ng araw. Binibilad ko naman yun tuwing umaga no. Ang sabi ko sa kanya, kailangan niya yon para tumibay ang baga niya. Sabay tawa ko. Basta ha, sabihan mo ko kaagad para makapag-book na ako. Oo na. Isasama ba natin si Luigi? Tanong ko. Napansin ko ang biglang pagkailang sa kanya. Huwag na. Tayo lang dalawa. Ang awkward naman pag may kasamang lalaki, hindi ba? Awkward? Lagi naman nating kasama si Luigi ah. Pinaningkitan ko siya ng mata. Bakit? Nahihiya ka bang ipakita ang katawan mo sa kanya? Pangaasar ko. Bakit naman ako mahihiya? Gusto niya maghubad pa ako sa harap niya eh. Bakit ka naman maghuhubad? Sabay kaming napalingon sa nagsalita. Pigil akong tumawa nang nakita ang gulat ng mukha ni Mika nang malaman na si Luigi pala ang nasa likod niya. Namula ang pisngi ni Mika at sinabing babalik na daw siya sa trabaho niya. Ano ba yung pinag-uusapan niyo? Tanong ni Luigi sa akin. Magbi-beach nga daw. Gusto mo bang sumama? Sige ba? Nababagot na rin ako eh. Tumango ako at sinabi sa kanyang ite-text ko na lang sa kanya ang magiging setup namin. Panigurado akong hindi naman siya ite-text ni Mika, knowing how high her pride is. Mommy, how's your training? Caliver asked when I got home. Fine baby, sagot ko. Luminga ako sa paligid at nakitang wala si Yaya Cecil doon. Where's si Yaya Cecil? Tanong ko kay Kali. Naggrocery po ng mga nakalimutang gamit kanina for Daddy's birthday. Kali cutely smiled at me. Napaawang ang labi ko sa narinig. I almost know. I really forget about Trevor's birthday. Today is April 6. April 8 ang birthday niya, which is isang araw na. How the hell did I forget about his birthday? I said I will go upstairs to Kali because I will change clothes. He said yes as an answer and sat on the couch and watched cartoons. Tumaas na ako at pumasok na sa kwarto. Ay kabayo! Gulat kong usal ang pagbukas ko ng pinto ay bumungad kaagad sa akin si Trevor na kaliligo lang. Ang aga niya ngayon 5:47 p.m. pa lang. Hey! He awkwardly greet me. Hindi ko alam pero simula noong nag-away kami, naging mabigat na ang atmosphere na namagigitan sa aming dalawa. We will talk but it is just a simple conversation, like who's going to fetch Kali at school, housework, or any other little talks. Pero hindi na tulad ng dati na parang ang dami-dami naming kwento sa isa't isa. Ang aga mo, I try to strike a conversation. Wala naman masyadong trabaho sa company. How about you? You're tired? Trevor asked. Hindi naman. I smiled weakly. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Nagtaka ako kung ano ang gagawin niya at nagulat ako nang halikan niya ako sa noo. You look tired though. Rest please. Nagsusumamo niyang boses. Inantok tuloy ako. Okay, sabi ko na lang. Pumasok na ako sa loob ng kwarto at siya na may lumabas na. Palakad na sana ako sa kama nang tawagin niya ulit. Tarya? Lumingon ako. I love you. I was taken aback, amazed on the words that came in his mouth just now. I cleared my throat, nodded and smiled. Magpapahinga na ako. Yun lang ang nasabi ko. I am not ready to reply I love you to him. I ain't healed yet. Tarya? Napabangon ako sa tawag at katok ni Mami Amina. Agad akong tumayo at inayos ang mukha. Binuksan ko ang pinto at imahe ni Ma'am ang bumungad sa akin. Dinner is ready, sabi niya. Opo, bababa na po. Maghihilamos lang po muna ako ng mukha. Pwede ba akong pumasok at hintayin ka? Tumango ako at nilakihan ang awang ng pinto para makapasok siya sa kwarto namin.
Umupo siya sa kama at ako na may pumunta ng CR. Iha, may problema ba kayo? Tanong ni ma'am nang makalabas ako sa banyo. Mapait akong napatawa. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin kong wala? She sighed and tapped the bed, telling me to sit beside her. Tarya anak, she caressed my hair. Alam ko kung may problema si Trevor. He'll sit and waste his time in the veranda and drink himself up with whiskey na ginagawa niya ngayon at nitong mga nakaraan. Kahit wala ako dito, I ask your maids to monitor Trevor and report me to me when there's something wrong. Si Nanay Cecil nag-aalala kay Trevor dahil lagi na nga lang daw umiinom sa gabi. Nakaupo sa veranda at nakatingala lang sa langit at malalim ang iniisip. Every time daw, Nanay Cecil will ask him what his problem. Hindi nagsasabi. Pagod lang daw siya. I was and I am worried sa inyong dalawa. Kaya ano bang problema? You can tell me, Tarya. Wala naman po. Still, I refuse to talk. I can't bear telling her the story about the kiss. I can't even think about it and I do not want to recall it. I feel like my brain will explode. Okay, I know you won't talk. Pero please, huwag nyo na sana tong patagalin pa. Fix this. May anak na kayo kaya dapat inaayos nyo lahat alang-alang sa kanya. I just sighed. Kaya ko naman talaga siyang patawarin para kay Kali. But please, not now. I still couldn't. Kain na tayo, aya niya. Tumango lang ako bilang sagot. Bumaba na kami at kumain na. Magkatapat kami ni Trevor sa lamesa, wala pa ring imikan at pansinan. Though siya ang naglagay ng pagkain sa plato ko. Sa gilid ng mata ko nakikita kong nagmamasid si Mami sa amin. Nang matapos kumain, ay nilinisan ko si Culliver ng katawan at nagtoothbrush na siya. Hinatid ko siya sa kwarto at pinatulog muna bago ulit bumalik sa kwarto namin. Humilig ako sa headboard ng kama namin. Inabot ko ang phone ko at nakitang may message. Si Mika yon. Mika, ano? Muli akong nag-isip kung sasama ba ako. Malamang hindi. Sabado ang birthday ni Trevor. Kaya hindi pwede. Birthday ni Trev. OMG, true ba? Invite mo na lang ako next week na tayo magbora. Oo, next week na lang. Ayaw kitang i-invite. Baka magkalat ka lang dito. Ayi Mortel. Tipid na pakilala niya. Nagpaalam na ako sa kanila na tataas na. Nagpahinga lang ako saglit at naligo na. Bumaba na lang din ako nang mag-dinner at hinayaan na lang ang mga event organizer na ayusin ang ganap para bukas. Hindi rin naman ako patutulungin ni Ma'am, kaya hindi na rin ako nag-abalang tumulong pa. I wore silky black fitting dress with slit. Si Trevor naman ay nagsuot ng ash gray tuxedo. Lumapit ako sa kanya at ako na mismo ang nag-ayos ng necktie niya. You look good. I compliment while fixing his tie. Thank you. Do you have any gift for me? I scold. Wala. Ano bang gusto mong regalo? A devilish smirk plastered on his lips. He leaned on me and whispered, a baby. Are you willing to give me one? Napairap ako at tinulak siya. Ayan ka na naman. Asik ko. I'm dead serious here, Tarya. I want Culliver to have a baby sister or a baby brother or better both. Bumuntong hininga na lang ako at tumango para manahimik na siya. Talaga? Payag ka? Para siyang bata na biglang lumiwanag ang mukha. He's so serious when I was nodded half-heartedly. He suddenly grabbed my waist and pinned me on the wall. He lifted my left thigh. Are we? Serious going to do that right now? Tanong ko, for Pete's sake, ngayon ang birthday niya. Dapat maghanda kami para sa party yung hindi nasa kwarto kami at gumagawa ng kung ano. I don't need a party. All I ever wanted is you beside me. He smirked under me. His back. The naughty Trevor. This man. Happy birthday, baby.
What the hell, I didn't mean to make my voice sounded so seductive. Ang lapit niya kasi at nakikiliti ako dahil sa hawak niya sa bewang ko. What the? He trailed off and kissed me. Bro! Sunod-sunod na katok at tawag ang narinig namin. Nagbibihis pa ata. I think that is Eros. Andyan daw silang dalawa ni Tarya sa loob. Gago, mukhang nauunang mag-party yun. That's rich. Damn. Papasukin nyo nga. Masyado pang maaga para sa putukan. Chad joined, and we heard different sound of laughs. They really fucking know how to fucking disturb me. Trevor whispered in frustration. Ang ayaw pa naman niya sa lahat ay yung nabibitin. Natawa na lang ako at napailing sa kainayos ulit ang dress. You! Hindi natukoy ni Trevor ang sasabihin ng pagbukas niya ng pinto ay pinagkaguluhan na siya ni Eros, Rich, Chad at Nicholas. Tagal mong magbukas ha? Eros said. He slightly punched Trevor's chest. Very private ba ang ginagawa niya dyan? Kantsaw naman ni Rich. Gago pre, ano bang regalo sa'yo ng asawa mo? Tanong ni Nico. Trevor shrugged. I asked her to give me another baby. Baby ang puta, hindi pa nagsisimula yung party. Saka humagalpak ng tawa si Eros. Fuck you, porke hindi ka maka-score kay Alo. Hindi na natuloy ni Trevor ang sasabihin ng takpa ni Eros ang bibig niya. Kumunot naman ang noo ko. Aloha? Hindi ba hiwalay na sila? Baka nagkabalikan. Happy birthday nga pala, singit ni Nico. Nakalimutan tuloy namin kung ano ang pinunta namin dito. Napakamot ng ulo si Rich. Tara na sa baba, the party will start at 8 p.m. Aya ni Trevor. Bumaba na yung apat at dinulahan naman ako ni Trevor sa kahinawakan sa bewang. Pinasadahan muna niyan tingin ang itsura ko bago niya ako hinila pababa. Happy birthday! Happy birthday TJ! Happy birthday pare, bati ng iba't ibang kakilala ni Trevor. Happy 30th birthday kuya! Pabirong bati ni Andrew. Mind you, I'm just 29. Saway ni Trevor. Marami pang bumati sa kanya nakakilala at kasama sa business industry. Humiwalay ako kay Trevor dahil sabi ko'y susunduin ko si Mika at Luigi na nasa harap na ng gate. In-invite ko din si Aloha. Hindi nga lang ako sigurado kung pupunta siya. Nakita ko din ang magkapatid ni Karen at Cindy. I don't know who invited them. Mas gumagabi, mas dumadami ang tao. Lalo na yung mga kaibigan ni Trevor. Nasa isang lamesa lang ako at ine-enjoy ang panonood sa mga tao. Mamayang 12 a.m. ay iibahin na ang theme ng event. Magiging pool party naman. Ngayon kasi medyo formal pa. Ria? Nilingon ko si Eros ang tumabi siya sa akin. About the kiss? He started. Tapos na yon. I look away. Ako na ang manghihingi ng pasensya para sa pinsan kong si Chivalry. Ako talaga ang may kasalanan nun. Trevor texted me that night. Magkita daw kami sa bar. Nabanggit niya na may problema nga daw kayo. Wala kaming balak maglasing nun. Nasa VIP room lang kami sa taas. Nalaman ni Chivalry na magkikita kami. She wanted to come with me to say sorry to Trevor about the wrong text. Okay, Trevor told me the truth. Wrong send nga lang daw talaga iyon. Kaso ang lalaata ng talaga ng away niyo noon kaya napainom siya ng marami. Tiko mo lang ang bibig ko habang nakikinig sa kanya. Then we decided to go home. Tumayo ako para tawagin si Chivalry at papunta na sanang CR when someone called me. Kaya pinakasuyo ko kay Trevor na siya na lang ang tumawag. Then I don't know what happened next. Nakita na lang kita doon na umiiyak habang nagmamadaling umalis. I'm sorry. Ngumiti ako ng tipid. Ayos lang Eros. Tapos na naman yon. Saka sinabi naman sa akin ni TJ ang totoo. Natawa siya at napailing.
I thought Trevor would make up an excuse. Hindi ko inakala na aamin talaga siya sa'yo na lasing siya at hinalikan niya si Chi. That jackass could never really lie to you, ha? Natawa rin ako sa sinabi niya. Mas lalala lang siguro kung magsisinungaling pa siya. Ikaw ba? Kailan ka ba naging totoo? Ayaw mo na ba talagang habulin si Aloha? Pag-iiba ko sa usapan. Mapait siyang umiti at uminom sa baso niya. If I couldn't, why not? Maraming hadlang sa amin. As much as I want to be with her, the world is against us. Kung ilalaban ko pa, lalo lang kaming masasaktan. I sighed, feeling sorry about them. Kung mahal naman talaga ninyo ang isa't isa, paglalaban mo, di ba? Not in our case. Pag pinilit ko pa, lalo siyang pahihirapan ni Mama. You know my mom don't like Aloha, right? Tumango ako. Nakakalungkot lang dahil hindi sila parehong malaya. Parang ang seryoso niyong dalawa dyan singit ni Rich. Papansin ka talaga, sipat ni Eros. Ayan na naman sila, para talaga silang bata. Pumesto si Rich sa isang gilid ko at sinapok si Eros. Hindi kasi bagay sa'yo ang magseryoso. Rich is pot. Bakit? Mukha ba akong clown? Ulol, tinanong mo pa, sabay tawa ni Rich. Kaunti na lang ay magsusuntukan na sila rito. Buti na lang dumating si Trevor at hinila ako palayo at inayang kumain. Paggising ko ay ramdam ko agad ang init ng hininga sa aking leeg at nakapulupot na braso ni Trevor. Umayos naman ako ng higa at inayos ang comforter na tanging nakabalot sa aming katawan. Nararamdaman niya siguro ang paggalaw ko, kaya lalong humihigpit ang yakap niya sa akin at mas dinaganan pa ng mga hita ko gamit ang hita niya. Hindi naman ako babangon, sabi ko. He just groaned low and get back to sleep. Eto naman kasing lalaking to, sabi kong magpahinga na kami kagabi dahil pareho kaming pagod sa birthday niya, pero masyadong makulit kaya imbes na matulog, kung ano-ano pa. Iniidlip ko na lang uli ang sarili ko dahil linggo naman ngayon, susulitin ko na ang pahinga ko dahil bukas may OJT na uli. Mom, Dad, wake up! Si Caliber na patalon-talon sa kama namin. Let's go to the park! Dagdag pa niya. Si Trevor naman ay hindi pinansin ng anak namin at lalo lang nagtalokbong ng comforter. Bumangon ka na nga, tinatawag ka ng anak mo, saway ko. Yes, Daddy, wake up now. Let me sleep for more minutes, please, he said in a sleepy voice. Napairap na lang ako at hinila ang comforter mula sa kanya. Napakakulit mo kasi. Sinabi ko na kasi sayong magpahinga na lang tayo, ayan tuloy. He chuckled and grabbed my hand. Pinilit akong pahigain sa kama. Sorry, okay? It's my birthday anyway. Dapat lang pagbigyan mo talaga ako. Oo na, huwag ka nang manumbat. Binigay ko naman sa'yo ang gusto mo, diba? Not yet. Pag may bata na sa tiyan mo, dun pa lang ako matutuwa. Napatingin kami kay Caliver na suminghap siya. You mean you made love here? Does it mean I will have a younger sibling? You got it, big boy. Saka bumangon si Trevor at pinaupo sa hita niya ang anak namin. How many siblings do you want? Tanong niya sa anak namin. Umakto si Kali na parang nag-iisip. Can I have two? He gestured his 2 fingers. If you wish, then Mommy and I will make 2 more. Trevor playfully smiled. Napakakonsentidor niya talaga. Ang sarap niyang sakalin. Hinampas ko ang braso niya at inaya na silang mag-almusal, kung saan-saan na napupunta ang usapang ito. Masaya ang mga sumunod na linggo. Walang problema at puro kasiyahan lang ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Martes ngayon, ako lang mag-isa sa bahay namin bukod sa kasambahay. Wala akong OJT ngayon at si Trevor naman nasa company. Ma'am Tarya, may tao po sa labas. May dala pong pagkain. Galing daw po sila sa international cuisine. Sige, ako na ang bahala sa kanila.
Ang international cuisine ay isa sa business partner ng mga Freniel. Buti na lang at nandito ako. Hindi ako sinabihan ni Trevor na may darating pala. Good day po. Andyan po ba si Mr. Freniel? Tanong ng staff sa akin. Nasa company po siya. Ngumiti sa akin ng lalaki at ipinakita ang kulay gintong mga paper bag. Pinabibigay po ni Mr. Carroll. Ang sinasabi niya yung may-ari ng resto. Dito niya po pinadadala sa bahay ang regalo. Regalo niya daw po kay Mr. Frenier. Sobrang late na nga daw po dahil 3 weeks na ang nakalilipas. Ayos lang, saka ako ngumiti. Pakisabi nga pala kay Mr. Carroll na salamat. Makakarating ito sa asawa ko. Sige po, salamat din. Saka siya sumakay papasok sa loob ng van. Pinasok ko ang 4 na paper bag at isa-isang binuklat iyon. Hindi ko pa man nabubuksan, ay naaamoy ko na kung gaano iyon kasarap. May steak, buttered prawns, sisig at marami pang iba. Agad ko namang tinawagan si Trevor para sabihin sa kanya na may pagkain dito. Para kung sakaling hindi pa siya kumakain, dadalhin ko ito sa kanya at ito ang magiging lunch niya. Nag-lunch ka na ba? Tanong ko. Hindi pa, may client pa ako. Sagot niya. Okay, dadalhin ko na lang to sa office mo. Alright, I'll be waiting. I love you. I love you too. Saka ko binaba ang tawag. Naligo ako saglit at nagbihis lang ng simpleng t-shirt at high-waist pants. Nilagay ko na sa front seat ang paper bag na may lamang steak, potato chowder, abalone at roasted chicken. Meron naman siguro siyang tubig doon. Pagdating ko sa parking ay sinubukan ko ulit na tawagan si Trevor para sabihing andito na ako, pero hindi siya sumagot. Nagdesisyon na lang akong pumasok na sa company. Good afternoon, Mrs. Frenier. Bati sa akin ng mga bodyguard. Yung asawa ni Sir andyan. Rinig kong bulong-bulungan. Ganda no? Mas maganda siya sa personal. Ang ganda niya kahit simple lang. Iba pala mag-alaga sa Sir Freniel. Good afternoon po, pati sa akin ni Melody, ang sekretary ni Trevor. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Nasaan ang sir mo? Tanong ko. Nasa office niya po, may kausap kong client. Kumunot naman ang noo ko. Halos 1 oras na ang nakalipas nung tumawag ako. Nasa bahay pa ako. Hanggang ngayon may kausap pa rin siya. Hindi niya siya dapat nag-e-entertain ng kliyente dahil lunchtime na. Sige salamat, balik ko na lang at muling naglakad. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang 45th floor. Solo floor lang ni Trevor iyon. Paglabas ko sa elevator ay may nakasalubong akong ibang empleyado ni Trevor. Binati nila ako at ngumiti naman ako bilang sukli. Nasa reception si Yuna. Executive assistant naman ni Trevor. Good day po, Ma'am Ria. Ang sir mo, tapos na ba sa kausap? Hindi pa po siguro. Hindi pa po lumalabas yung client niya eh. Unti-unti akong tumango. Pwede ba akong pumasok? Pwede naman po siguro. Asawa naman po kayo ni Mr. Frenier. Ngumiti at nagpasalamat ako. Lumakad na ako papunta sa opisina niya at halos malaglag ang pangako ng may makasalubong. Wearing a red short dress with Gucci shoulder bag, Chivalry is all smiles after leaving Trevor's office. Nang sinuri ko siya ay napansin kong bahagya pa niyang ibinababa ang dress niya. Inayos niya rin ang buhok niya at tumikhim. Oh, Mrs. Freniel, anong ginagawa mo dito? May panunuya sa tono niya. Humigpit ang hawak ko sa paper bag. Nagtitimping sampalin siya. Alam kong ayos na kami ni Trevor, pero nung makita ko ulit ang mukha ng babaeng ito, bumalik lahat sa akin. At siya pa talagang may ganang magtanong kung anong ginagawa ko dito. Talaga palang matigas ang mukha niya. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa iyo niyan? Anong ginagawa mo sa kumpanya ng asawa ko? I emphasize the word asawa para malaman niyang may karapatan ako dito. Well, kinagat niya ang labi niya na parang nagpigil ng tawa.
Saka pinasadahan ng kamay ang dibdib pababa sa bewang hanggang sa hita niya. Nagugutom daw kasi si Trevor kaya pinakain ko muna. Naningkit at napaismid ako sa sinabi niya. Trev? Ako lang ang tumatawag sa kanya noon. Talagang pinuputol niya ang sinulid ng pasensya ko. Talaga? I sarcastically replied. Pati nga ako nagutom eh. I decided to eat lunch with him. You know what, Mrs. Freniel? Lumapit siya sa akin at nilapit niya ang labi sa tenga ko. Ang sarap pala ng asawa mo. Sa gulat ko ay naitulak ko siya. Nagtaas baba ang dibdib ko dahil sa galit. Tumawa siya. Alam ko namang maganda ka kitang-kita. Pero hindi ka ata magaling sa kama. Kaya tinatawagan pa ako ng asawa mo at pinapupunta sa opisina niya. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Ang kapal na mukha mo. Tarya, akala mo ba makukontento ang lalaking katulad ni Trevor? Sa tingin mo ba, siya yung lalaking makakatiis lang sa isang babae? Ngumisi siya. Tumigil ka na. Banta ko. Bakit? Kasi totoo, sabing tumigil ka na. Baka hindi mo sinusubo kaya naghahanap ng iba. Naputol ang mga salita niya nang kuhanin ko mula sa paper bag ang potato chowder at itinapon iyon sa kanya. Tumapon ang sauce sa damit niya at ang iba'y nagkalat sa sahig. Malandi ka. Yun ang huli kong sinabi bago tumalikod. Nagmamadali akong lumabas sa Freniel Company. Mabuti at wala na ring tao sa hallway kaya diniretso ko kung nakalabas nang walang nakakapansin, pati na sa pagtulo ng mga luha ko. Dinala ko agad ang sarili ko sa parking at sandaling natulala sa kotse. Buhol-buhol ang utak ko sa mga sinabi ni Chivalry. Hindi ko tuloy maiwasang maniwala na baka totoo ang sinasabi niya, na baka may nangyari nga talaga sa kanila sa loob ng opisina na iyon. Hindi na ako magtataka kung meron. Nahuli ko nga silang naghahalikan. Imbes na tumigil, pinagpatuloy pa. Talagang pinamumukha nila sa akin na parang wala lang ako doon. Minsan na nilang nagawa kaya pwede nilang gawin ulit. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Gusto ko na lang munang mapag-isa. Ako muna. Kung noong unang away namin tungkol kay Chivalry ay nagawa ko pang umuwi sa bahay, ngayon siguro hindi na. Kinuha ko ang phone ko at tiningnan ang schedule ng mga piloto sa airlines. Nakita kong walang flight si Captain Valence kaya siya ang tinawagan ko. Captain Valence? Mrs. Freniel? Ano pong kailangan nyo? Can you do me a favor? Anything for you. Pwede po bang ihatid nyo ako sa Siargao? Mamaya na po sanang 2:30. Sabay tingin ko sa orasan at nakitang 1:57 na. Okay po, ano bang gagamitin? Yung helicopter na lang siguro. O sige, magkita na lang po tayo sa airport. Maraming salamat po. Binaba ko na ang tawag at nag-drive na papuntang bahay. Agad akong tumaas at nag-impake ng damit. Papunta na ako sa pinsan ng mama ko. May beach resort sila doon sa Siargao. Hindi ko nga alam kung naalala niya pa ako. Naalala siguro pero baka hindi niya na ako makilala dahil sa laki ng pinagbago ko. Sa ngayon ang tanging nasa isip ko lang ay magpakalayo. Ayoko mang maiwan ang anak ko pero hindi naman siguro siya pababayaan ng mga kasambahay namin dito. Kailangan ko lang talagang makapag-isip at hindi ko magagawa yun kapag andito ako. Pasensya na po sa abala, Captain. Alam ko pong dapat pahinga nyo ngayon pero ihahatid nyo pa ako. Emergency lang po talaga. Salubong ko kay Captain Valence. Ayos lang po, ma'am. Bakit nga ho pala hindi nyo kasama si Mr. Freniel? May ginagawa siya. Napalunok ako. Pwede bang tayo lang ang makakaalam ng pag-alis ko? Nakita ko ang pagtataka sa kanya ngunit tumango din. Makakaasa kayo. Ngumiti ako sa kanya sa kainaya na umalis na. Nagsimula kaming bumiyahe ng saktong 2:30. Sa isang sentrong bayan kami nagland. Sinabi ko kay Captain Valence na maaari na akong iwan sa lugar na iyon.
Nagpasalamat na ako at agad ding tumulak. Pumunta ako sa isang tolda at sinabi ang barangay na pupuntahan. Mamalang galang na po. Maaari niyo po ba akong ihatid sa barangay Kalamnan? Tanong ko sa mga tricycle driver na may kanya-kanyang kwentuhan. Kalamnan? Medyo malayo pa ho dito yun, miss. Kailangan niyo hong mag-jeep pero kung gusto mo talagang maghatid gamit ang tricycle, kailangan niyo hong magbayad ng mas malaki. Sabi ng isang medyo batang driver. Ayos lang ho. Ang 1,000 po ay ayos na. Lumiwanag naman ang mukha. Oo miss, swak na yon. Sumakay na ako at in-enjoy ang bawat bahay at establishmentong nadadaanan. Namiss ko ang probinsya. Minsan naisip ko, paano kaya kung nabuhay na lang ako ng simple, na walang minamahal na taong tulad ni Trevor. Hindi ko alam kung swerte ba ako o ano. Pero kung lagi naman akong masasaktan ng ganito, mas gugustuhin ko na lang na mamuhay ng payapa. Peace of mind ang kailangan ko. Hindi lalaking kaya lang ibigay ang kailangan at gusto ko. Salamat kuya, sabay abot ko ng bayad. Nilibot ko ang tingin sa kalakhan ng barangay. Nagtanong-tanong ako dito kung saan ang Bacooro Beach. Hindi ko na alam kung saan iyon dahil malaki na rin ang pinagbago ng lugar na ito. Ayoko namang buksan ang phone ko dahil baka may makakontak sa akin. Diretso ka lang miss, malapit-lapit na dito. Pag nakita mo na yung malaking gate na pula at punong-puno ng buko, doon na yon. Salamat po ng marami. Iyon ang nakita ko. Agad akong pumasok at tinanong ng ID ng isang security. Tinanong ko rin kung saang banda ang resort ng mga bahay ng mga Alcares at tinuro naman niya kung saan iyon. Napakabagal ng lakad ko papunta sa bahay ng pinsan ng mama ko dahil pinagmamasdan ko ang ganda ng beach. May mga tao rin na nagkakasiyahan at pamilyang nagtatawanan. Simple lang sila at mukhang walang problema. Paano kaya kung ganyan lang din naman ang naging buhay ko? O kung kami pa rin talaga ni Trevor ang magkakakilala, sana man lang iba ang katayuan niya sa buhay. Hindi yung sobrang taas at sobrang pinagpala. While I was at the office, Tarya called, asking if I already had my lunch. I answered no, and she said, International Cuisine gave something for me. A belated birthday gift. Dadalhin niya lang daw dito ang pagkain. A knock came. I thought it was Tarya, but I was surprised to saw Chivalry instead. What are you doing here? I'm sorry about... I said, what the fuck are you doing here? I asked in a dark voice. She didn't answer. I looked at her with confused eyes. You went here wearing that dress? I pointed her dress. You sure you are here for business? I also want to talk to you. Get out. I refused immediately. Papunta rito si Tarya. Ayokong makita niya kaming magkasama kung hindi naman pala trabaho ang pag-uusapan. I don't want her to think of something else. I really came here for business. My father asked me to prepare the papers for shipping and hit you up. I nodded. She looked serious though. Her father has a business with me so I had no choice but to entertain her. Pasado 1:00 na pero wala pa rin si Tarya. Where is she? Pinilit kong tapusin ng maaga ang usap namin. Though it was really a long conversation and business to discuss, now I am just waiting for Tarya. Sir, Yumi suddenly entered. Si Ma'am Ria po at yung kliyente nyo nag-away. I rushed, stood up and get out of my office. Wala na akong naabutan doon kundi si Chivalry na may sauce sa damit at iba pang pagkain ay nagkalat sa sahig. What happened here? Tanong ko nang makalapit. Yung asawa mo, bigla na lang akong tinapunan ng mga pagkain. I didn't believe her. Tarya won't hurt someone without a reason. Depende na lang kung galit pa siya sa nangyari noon sa bar na malabo na dahil ayos na naman kami. Did you say something to her? I saw a glimpse of shock in her eyes. Hindi niya ako sinagot. Tell me, you said something bad to her, did you? I said a bit warning her.
No, wala akong ginagawang masama. Maldita lang talaga yung asa. Opo sir, Yumi joined. Sinabi niya po kay Ma'am Ria na may nangyari daw po sa inyo sa loob. I look at her using my dangerous eyes. She suddenly looked like a scared cat. No, that's not true. Sinungaling ka. She turned to Yumi. Totoo po sir, kaya po umalis na si ma'am. Dagdag pa niya. I scoff. Galit na naman sa akin ng misis ko. You'll see what will I do if Tara get mad at me again. Saka ulit ako pumasok sa opisina para kunin ang susi na at ang coat ko. I called Tarya but she was unreachable. Pagdating ko sa bahay ay wala rin siya. Naisip kong baka nasa school siya at sinundo si Kali pero nasa garahe ang kotse niya. I called Aloha, wala rin daw. Like what the fuck, ito na naman po kami sa hanapan. I swear, kapag nahanap na kita, ipoposas na talaga kita sa akin. Ano? Any news about Ria? Ma'am approached me. Isang araw na pero wala pa rin. Daddy, where's mommy? Hindi niya ba tayo love? That's why she left us. Culver with his teary eyes. I smiled and carried him. Of course not big boy. Mommy just bought something. She'll come back, right? Yup. What if she doesn't want to come back to us anymore? Kali started to cry. No, baby. If she really doesn't want to, then I will drag her just so he will come back to us. Culver pouted. You're bad, Daddy. I just chuckled and put him down. Nagpunta ako sa airport for inspection. Miniting ko lahat ng mga piloto sa airlines. Mr. Freniel, how's life? Captain Valence greeted. Katatapos lang namin at kakalabas lang sa conference room. Paalis na sana ako to search for Tarya again pero nakasalubong ko si Captain Valence. Fine, how's work up? Fine too. Hinatid ko nga pala ang asawa niyo kahapon. I squinted my eyes on him as my forehead creased. Hinatid? Saan? Siargao, sir. Really? I shut my brow. Siargao, ha? Hide yourself now, Tarya. Kay Captain Viray ako nagpahatid since hindi available si Captain Valence. I was planning to get Tarya and drove off to Manila right after but then I saw her in that damn two-piece and sinking her body in seawater. Iyon ang naabutan ko pagdating sa resort. Gandang bungad. I removed my shirt and leave only my short. I sank and walked towards her. You're enjoying your damn vacation here while I'm going crazy about guessing where on damn earth you are. I could feel her shockness. No, she's scared. Why? Because I caught you again? Did you know that I almost lost my shits just to find you? Said me. Here we are again fucking running and chasing. But you are not good at running. You're too slow that I could chase you easily. But this is the last time you'll run. But if you really want to run away, take me with you then. Kanino ko pa napapansin na walang kibo si Ria. I know she wasn't feeling well. Ayaw niya lang sabihin. There was something wrong with her. I was right. She suddenly faint. Buti na lang nakasunod din ako sa kanya pataas sa hagdan kaya kahit papaano ay nasalo ko siya. I told mom to call our family doctor. Pero nagulat ako dahil si Nika ang naabutan ko sa baba. The one who told me about the biggest secret of Tarya. Bakit si Nika, ma'am? Aren't you happy to see me? Nika initiate a hug. Ma'am, I called her. Well, I have a feeling maybe she's pregnant. Oh my really, this is my second time checking. Tarya is pregnant, Nika exclaimed. You know, until now, I still couldn't believe na ikaw ang tatay ng dinadala ni Ria noon. Small world. Talagang sa akin pa siya nagpa-check up ha? Then you suddenly came that day. I saw how shocked Tarya was nga eh. It was like she was hiding from you. She really was though. Her eyes widened. Really why? Long story. I shrugged.
Nika clicked her tongue inside her mouth. Nako, maybe she was scared back then. Notorious playboy ka pala naman. Akala ko nga you will never be serious at someone. I was wrong really. You are not just serious, you're freaking crazy over her. I chuckled. Who wouldn't? She's like an angel from heaven. Ay sus, sige na nga, I gotta go and check her up. Then she went upstairs. I just nodded and waited for her. She is... Nika trailed off. Andito ako ngayon sa kwarto dahil tapos na daw si Nika. She's what? I asked, really eager and curious about what she was going to say. She's pregnant. Really? Not believing her. Yeah, almost a month. Nika turned me and gave malicious look. I wonder if this was the birthday gift you've asked for. I smirked. Hindi. I smiled more. Hindi ka nagkakamali. Nika rolled her eyes. Really, Trevor? I just shocked and thanked her. The next moment, Tarya woke up. I'm so lucky to have you, Trev. Thank you for everything. That was the most pleasant and satisfying words I have ever heard. Thank God he gave me you. You are my everything. I am nothing if I don't have you. I replied. Truly, I don't think I am who I am right now without her. She changed me. She made me better. She's the best. 2 months later, on-the-job training of Tarya ends. Nagstay na lang din siya sa bahay. Habang ako naman, gustuhin ko mang manatili na lang din dito, ayaw niya. Kailangan ko raw pumasok sa company. Kung pwede na nga lang, gibain ko na lang ang kumpanya na iyon para wala na akong poproblemahin at siya na lang ang iintindihin ko eh. Hindi naman siya maselan ngayon unlike when she was pregnant with Callie. A girl, Nika announced. Nakita ko agad ang ngiti kay Tarya. Gusto niya kasi ay babae. Ako naman ang mag-i-spoiled ngayon. She's hot. Go on, I smirked. Trevor, Tarya shouted. I almost tripped with my own feet because of that. I carried Tarya immediately and brought her to the hospital. Manganganak ka na. Hindi ako pwedeng pumasok sa loob ng delivery room, kaya nasa labas lang ako at paikot-ikot. Trevor, could you please sit down? Hilong-hilo na ako sa'yo, goodness. Mom scoffed, as if this is Tarya's first time to give birth. Para kang ano dyan? Mom rolled her eyes. Oo nga, Daddy. Si Oliver na nakaupo sa bench ng hospital. Dinuduyan niya ang mga binti niya habang kumakain pa ng popcorn. Probably relaxed then. I just sighed and sit down. Success! The doctor came out. Agad akong pumasok sa loob at dinaluhan si Tarya. She looked exhausted and tired. Pero kahit ganon, nakangiti pa rin siya at bahagyang naluluha habang nakatingin sa anak namin na nasa bisig niya. My little angel, she whispered. Hey! I hugged and kissed her temple. What's her name? I asked. Aria Ray. She then rubbed our daughter's cheek using her index finger. Aria, I called. As years passed by, our relationship just got stronger. I don't know is that. I do believe that love fades as time do. Pero mali ako. My love for her didn't fade or even change a bit. Really, I couldn't see my old self right now. Tulad ng sinabi ni Nika, akala ko rin ay hinding-hindi na ako magseseryoso. Pero pag talagang dumating na ang para sa'yo, mababago ang plano mo. They said women is the downfall of men. Indeed. Kapag wala siya sa akin, parang wala na rin akong buhay. My life is complete with her. She's my happy pill home weaknesses and strength. I didn't remember doing something to make me this lucky. Though I am not really close with him, he still gave me a blessing that turned my life into rainbows. She's my light in the dark, my rainbow in the middle of the rain, my fire in the midst of a cold place, my answer in thousands of questions. I love Tarya, her flaws, imperfections, and all. I love at all. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Tarya at Trevor. At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may taong magpapatunay kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba.
Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli ay samahan niyo po at suportahan niyo ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.